goodness of the Lord and His grace. And continue to invite Holy Spirit within us. As we gather, may your Spirit dwell within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we care. We'll be blessed because we care. As we gather together. As we gather, may your Spirit dwell within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we care. We'll be blessed because we care. Steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. You every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. Pagdalo, Panginoon. Sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Yan. Maraming salamat po Ama sa buhay namin. Maraming salamat dahil patuloy mo kaming pinagpapala at patuloy kang kumikilos sa buhay namin. Mga oras na ito ay patuloy namin hinihingi ang inyong pagsama, ang pagselyo, ang inyong paggabay sa magsusunod pang sandali. Mawala na po kami mahihiling pa sapagkat ipinagkaloob na ninyo po ang lahat sa amin. Ito na po aming samudalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Ayan at papulis mo sa ating Diyos na buhay. Tayo po tayo magsipupo muna, magsamudala. At tayo po ay pupunta sa pagbabahagi ng pagpapala ng Panginoon. Ayan, sino po ang pinagpala ng Panginoon? Ayan. Sino po ang magbabahagi ng kanyang pagpapala? Ayan, sino po?
Ayan, patuloy ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon ang patuloy ng pagsama sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, at sa lahat ng mga taong kilala ko. No? Dahil patuloy tayong pinapagaling ng Panginoon. Nung nakaraang linggo, wala po linggo ba yun? Nakaraang linggo, napagod ako kasi tuloy-tuloy ako nag-prance ng application ko para mag-apply, ganyan. Siyempre pag uwi ko, napagod ako, sumama pakiramdam ko. Ayun, tapos, as in talagang masama, yung talagang masamang pakiramdam. Pero alam ko sa sarili ko, umpisa pa lang, hindi COVID. Alam ko talaga hindi COVID. Talagang pagod lang talaga, kasi aga ko nagising, tuloy-tuloy, nag-process, ganyan. Tapos, yun sa mga pakiramdam ko, isang gabi yun na tuloy-tuloy, binantayan ako ni mama talaga, minonitor niya yung temperature ko, ganyan. Tapos kinabukasan, talagang, Nagtai ka. yun, nagtay ako. Hindi ako sabihin. Ayan, nagtay ako. Talagang umpisa pa lang talaga, bago pa mapakiramdam ko, talagang nagtay ako. Talagang, feeling ko talaga may nakain akong hindi maganda. Yung isaw, kaya huwag kayo nakain ng isaw. Siyempre sa labas yun, kaya hindi talaga malinis. Kaya parang nagtay-tay ako nun. Tapos, nung gabi, talagang mataas talaga yung lagnat ko. Umabot ng 39 temperature yung katawan ko. Talaga nag-orange yung yung body temperature. Talagang, nanghina din talaga ako nun. Pero pasalamat ko kasi may panlasa ako, talagang nalalasahan ko yung mga pagkain at saka may maluwag yung paghinga ko. Hindi ako inuubo, hindi ako sinisipo. Talagang tatai lang ako. Tapos, si mama, binantayan niya ako talaga. Pininom ng gamot, tuloy-tuloy. Tapos, Siyempre nice. yun, syempre sinamahan na rin ng dasal. Amen. Nung nagdasal kami ni mama, nung chinek yung temperature ko, naging na lang, bumaba. Kasi talagang tuloy-tuloy na 38 point, ganito, ganyan. Tapos kinabukasan, umukay na rin ako. Agad-agad, gumaling ako talaga. Kaya thank you Lord talaga sa patuloy na pagpapagaling sa bawat isa sa atin. Ayun po. Meron mo mabahagi, wala na po. Okay, sige, maaari na po tayo tayo at patuloy tayo manambahan sa Panginoon. At walang ibang gagamitin sa pagpapahayag ng mabuting balita, kundi si Brother J.R. Ignacio. Papuri sa Diyos naman. To you, hallelujah, hallelujah. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all His things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay Panginoon sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa iyong kasaganang biyaya sa bawat isa sa amin. We pray, Panginoon, na patuloy mo nawang ipagkaloob ang iyong kasaganang habag sa bawat isa, na sa iyong muling pagkabuhay ay magkaroon din kami ng pag-asa na ang aming pong kalalagayan ngayon ng sitwasyon laban sa COVID ay magkaroon na po ng kalayaan ang bawat isa at patuloy mo na pong pagalingin ang aming pong bayan upang sa gayon ang bawat isa o Diyos ay makaahon na rin sa paghihirap na ito. Lord, dalangin namin na patuloy mo naman pagpalain ingatan mga namumuno ng aming bansa upang sa gayon patuloy o Diyos sa iyong biyaya at habag
maging maayos ang kalalagayan ng bawat isa, Diyos. Lord, maraming salamat po at sa oras na ito ay patuloy namin panangin kayo mausap sa amin at patuloy na mapapaalalahanin ng iyong salita. Ito ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Siguro palapakan po natin ating Panginoon. Exhale and smile. Isa pa, inhale. Exhale and smile. So praise the Lord. Ano, tayo po ay papunta na. Katatapos lang kahapon ng Easter Sunday. Bago pa na tayo patuloy, pakibati yung katabi mo. Happy Easter! Sa susunod po na linggo ay pupunta tayo sa second Sunday of Easter. So ito po yung gospel natin for the second Sunday of Easter, no? John 20 verse 19 to 31. Kinagabihan ng linggo din iyon, ang mga lagad ay nagkatipon. Nakapinid ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Paanong sinubo ako ng Ama, gayon din naman sinusubo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, at ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama sila Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit ito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, sinabi sa kanya ni Jesus. Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige po, pwede na po tayong maupo. Amen, praise the Lord. Tayo po ay, tayo po ay nagdiriwang na ng Easter, sa ating pong liturgical calendar. Ang pinakamasayang araw ng buong taon ay hindi yung Pasko. Pasko ng kapanganakan, kundi yung Pasko ng kabuhay. Kasi yun po yung pinaka-essence yung ating pong pananampalataya. Sayang na naniwala tayo sa Panginoong Jesus, sayang na tayo po ay nagsisimba lagi, sayang na gumagawa tayo ng mabuti. Kung bandang huli, wala rin lang naman palang langit. Kung bandang huli, wala rin lang naman palang buhay na walang hanggan. Kung bandang huli, ang buhay hanggang dito na lang pala sa lupa. Hello? Amen, no? So yun po yun. The very essence of the Easter is para ipaalala sa atin na hindi sayang na naniwala tayo kay Jesus, no? So yun po yung yung pinaka-context actually ng gospel natin ngayon or nung kahapon din ay yung sinasabi ni St. Paul at saka yung sinasabi ni St. Peter doon sa mga kasama nila. Si St. Paul usually sa Corinthians, sa Galatians, even sa Romans, lagi niyang sinasabi doon na dahil sinasabi ni Paul na kung hindi totoo yung aming sinasabi, walang kwenta na naging Kristiyano kayo or walang kwenta kayo na nanampalataya kay Kristo. Kasi wala palang buhay, wala palang buhay kasunod nito. So, yun yung sinasabi ni Paul. Pero sinasabi niya
na hindi sayang na nanampalataya ako kay Kristo at inyong dahilan kahit ikamatay ko pa ay hindi ako mapigilan sa aking pagpunta sa inyo. Sa Corinth, sa Ephesus, sa Roma, even sa Gresya, nagpupunta si Paul, no? Sa Asia Minor. So, yun yung sinasabi ni Paul, na hindi sayang na maniwala ka kay Jesus kasi bandang huli, ay naniniwala si Paul na kapag siya'y namatay, muli siyang bubuhayin ng Panginoon at mabubuhay siya sa walang hanggan. Amen. Yun din yung sinasabi ni Peter doon sa kanyang mga kasama kasi si Peter naman ay usually siya po yung, di ba, siya po yung naging successor ni Jesus nung panahon na yun. At most ng kanyang mga kasama noon, hawak niya actually yung mga parang mga leaders ng mga gawain, ng mga churches na parang nagbabalak ng manlamig kasi ang hirap ng panahon na yon na kung saan may gawain ng Panginoon, nire-raid, kumbaga. Nire-raid, hinuhuli, kinukulong yung mga naatid, tapos yung pinaka nagsasalita ay simple lang naman, kung medyo matapang-tapang yung nagsasalita, papaharap lang naman sa leon. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, parang gano'n. Yung iba naman ay kinukulong tapos tinotorture. So, ganun kahirap. So, dumating yung point na parang sinasabi ni Peter sa kanila na okay lang na maghirap para sa Panginoon, pero gusto kong sabihin sa inyo na yung itinuturo namin sa inyong aral ay hindi ito isang haka-haka, kundi ito ay isang katotohanan. Hello? Amen. At sabi pa nila Peter nakita ng dalawang mata namin kung paano siya nagmingming doon sa bundok na yun. At tinutukoy niya yung sa Transfiguration. So napatunayan ng dalawang mata namin na hindi kami nagkamali na pananampalataya. Pero alam natin hanggang ngayon sa sitwasyon natin ay may mga tao pa rin na hindi handang tanggapin ng buo yung patungkol sa paniniwala sa Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. No? Actually, ang common knowledge pagdating sa mga Hudyo kung ano talagang nangyari. Kasi sa atin ang paniniwala natin, ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus, tapos siya ay namatay. Tapos pagkatapos, after na 3 days, siya po ay muling nabuhay. Pagkatapos nun, anong nangyari? Muli siyang nabuhay. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Diba? Nagpakita siya sa kanyang mga alagad at isa yung gospel natin ngayon. And after 40 days siya ay umakyat na sa langit. No? Pero syempre, may mga ibang paniniwala din patungkol sa kwento na yun. Ang isang version ay yung pinasikat ng mga kontra kay Jesus, At yun yung common na paniniwala ng mga Hudyo. Yung mga Jewish ngayon. Ano yun? Yung version ng kwento ay ganito. Si Jesus ay isang kriminal, kaya siya pinako sa krus. Ngayon, ang nangyari, noong siya po ay inilagay na doon sa kanyang libingan, inilagay na siya doon sa kanyang libingan, ang ginawa, pagdating ng gabi, sila Pedro, sila Juan, tapos yung iba pang kasamahan, tinanggal nila yung bato, tapos ninakaw nila yung bangkay. Tapos saka inilibing sa ibang lugar. Tapos saka nung dumating na ikatlong araw, saka pinalabas ng mga disciples na, "Oy, tignan nyo! Muling nabuhay ang aming Panginoon kasi wala na siya sa kanyang pinaglibingan." Hello? Pero pinakalat na balita, hindi totoo yan. Ang totoo, noong isang gabi, ninakaw yung bangkay dyan ni Jesus tapos nilibing sa iba. Tapos ngayon pinapalabas silang nabuhay kasi wala. Hindi, kasi ninakaw nila yun. Kanya po? So yun yung kumalat na story or version na naging popular sa mga Jews. Actually, si Jesus ay nababanggit din sa Quran. Sa pananampalatayang Islam. Pero ang naging version kasi ng Quran patungkol sa Panginoong Jesus ay nung siya ipapako na sa krus, napatunayan ng mga tao na magpapako na siya nga ay propeta ni Allah. So ang nangyari, hindi itinuloy ang pagpako sa kanya. Ang ginawa, naghanap ng representative, yun ang pinako sa krus. Okay. So yun yung version ng kanilang paniniwala, So ganon. Pero siyempre sa ating pananampalatayang Kristiyano, ang alam talaga natin, ang Panginoon ay namatay. Hello, paano po? Kung hindi siya muling nabuhay, walang kwentang nanampalataya tayo ngayon. Sinasabi ni Paul naman yun, paulit-ulit sa iba't ibang churches, sa Corinth, even sa Roma, even sa Ephesus na banggit niya na
kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang saysay yung ating pananampalataya kasi hindi rin tayo mabubuhay. Amen. Hello? Pag nilibing ka na at nabulok na yung katawan mo at kinain na ng lupa, hanggang doon na yun. Pero hindi yun eh. Paano po? So yun yun, magiging nonsense yung Christianity kung hindi tayo maniniwala doon sa version na alam natin. Siya po ay namatay, after 3 days siya ay muling nabuhay. Amen. At yun po yung pinagpapasalamat natin sa panahon ngayon. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagsisikap na manatiling nasa Panginoon. Hello? Amen. Amen. Ano, siyempre, so yun po yung issues patungkol sa paniniwala or patungkol po sa pananampalataya natin ngayon. No? Ang nakakalungkot lang, nung sinabi ni Jesus nga sa mga sa mga Pharisees and Sadducees na hindi naniniwala, destroy this temple in 3 days and I will restore it again, no? Na hindi nila naiintindihan na tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang katawan. Hindi yung mismong templo na pinagyayabang ng Israelita. The problem there is, after mamatay ni Jesus, after 70 years, yung pinagmamalaki ng mga Israelitang templo, winasak din naman. Ang natira na lang ngayon ay padero. So, kung pupunta kayo sa Israel, wala nang templo, wall na lang meron. Tawag nila doon, Wailing Wall. So that symbolizes na tawag dito, the transition of the faith. Ano, yung isintawag natin Judeo-Christian tradition. Na yung paglipat ng Panginoon, ano, na ang talagang templo ay siya. Iba kundi siya. No? So hanggang ngayon, hindi pa na-restore yung temple ng Jerusalem. Nawasak po yun ng Rome. No? And at the same time, ang kagandahan lang ay, inulit ko po, the #1 persecutor of Christianity nung panahon na yun ay naging #1 defender sa panahon natin ngayon. Okay? Yung Caesar ay napalitan ng Pope, no? Na naging vicar of the Son of God, no? Naging representative ng Panginoon, no? Sa atin bilang tagapamuno. Hindi na ang nakaupo doon ay leader ng digmaan. Hindi katulad dati, no? Ang purpose ng emperor ay makipagdigma. Hello? Amen. But until now, ay siyempre, good thing naman ay nakikipag-ayos na kahit papaano ang Israel sa mga katabi niyang bansa. Kasi dati, no, naalala niyo ng World War I, lalong burahin ng Arab nation ng Israel. Pero hindi inalaw ni Yahweh. The good thing there is, hindi man naniwala ng buong Israel, pero nandun pa rin yung protection ni Yahweh. Hindi sila nabura ng World War I. Hello, paano niyo po? So, yun lang yung isa sa mga maganda sa ating pananampalataya. May mga pagkakataon tayo mismo, dumadating tayo sa doubts, katulad ni Thomas. Hello, paano po? No? Minsan parang nawawala din yung isipan natin na totoo kaya talaga o hindi. We were being influenced by some atheists, minsan, by some Buddhists, by some Hinduists, Taoists, mga ganun na pananampalataya. But in the end, ang kagandahan lang, sa kabila ng kakulangan ng ating pananampalataya sa ating Diyos, ay nandun pa rin yung kanyang pag-iingat. Amen. Yun po yung masarap sa grasya ng Diyos. So, yun po yung paalala din sa atin. No? So, patungkol po sa gospel natin ngayon, sige, relate naman natin sa konteksto ng sinasabi nating Easter Sunday. Ibig sabihin kasi ng Easter Sunday, basically is bagong buhay. Hello, amen, no? Bagong buhay, kaya nga ang paalala sa atin, kung gusto mo ng bagong buhay, dapat game ka. Sabihin niyo po, game na. Game na. So, pasadahan lang natin ng konti, no? Para maalala natin anong ibig sabihin ng bagong buhay. No? Yan. So, simple reminder lang naman sa atin. Ano? Letter G, doon sa salitang game na, letter G ay God na. God na. Yan, God na. Minsan kasi parang wadating tayo sa pagkakataon na nalilimutan natin ang Panginoon sa buhay natin. No? Siyempre tao, no? May mga pagkakataon ikaw ay nakakalimot. No? Kaya na tayo inaanyahan ng simbahan na, na muling sariwain sa isip natin. Kaya tayo may mga celebration para ipaalala sa atin, idikdik sa utak natin na, uy, no? Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Amen. Amen. So, gano'n, paalala ng God na ibig sabihin ng paalala ng God na ay sikapin natin pagharihan tayo ng Panginoon. Diba sabi, seek ye first the kingdom of God and These things are mas maganda sa Tagalog, sa Tagalog version. Sikapin mo munang pagharian ka ng Diyos upang sabihin ano man ang pangangailangan mo ipagkakaloob niya. No? Kasi yun nga, yung isa sa mga paalala sa atin na maaaring may mga hinihiling tayo pero hindi binibigay.
Kasi ang problema ay ayaw nating pagharian tayo ni Lord. Gusto natin yung sarili natin na masunod. Okay po? So number 1, God na. Letter A, para sa pagbabagong buhay ay admit na. No? Hindi yung admit na kasi tumaan ka ng triads, tapos nalaman positive ka, kaya admit ka. Ewan ko kung gano'n katotoo yung about sa mayor natin, Pero yun nga, ang ibig sabihin ng admit na dito ay, siyempre, may mga pagkukulang tayo. At ang unang paraan para sa pagbabago ay tanggapin natin yung mga pagkukulang natin ngayon. Amen. Wala namang perfectong tao. At gusto ko pong sabihin sa inyo na maging ang pinaka-vicar or pinaka-representative ng ating Panginoon, ang ating Santo Papa ay nangungumpisal din. Umaamin na siya may kasalanan din. Hello? Amen po? So, ganun din. So, bawat isa sa atin ay may mga pagkakasala upang maniriwa sa atin yung grasya ng Panginoon. Kailangan akuin natin o tanggapin natin yung ating mga pagkakasala upang ito'y mapatawad. Hello? Amen. Susunod, letter? Letter M. M. Meditate na. Yan. Okay? Meditate na. May mga pagkakataon parang naliligaw tayo. Minsan din natin kilala yung sarili natin at hindi natin alam kung nasaan na tayong status. Isa sa dahilan ay sobrang busy tayo sa maraming bagay sa buhay natin. To the point na nakakalimutan nating magnilay-nilay minsan. Tama po? No? So dami ng ginagawa natin, tawag dito, hindi natin napapansin. Kumusta na kaya ako personally? Kasi minsan, alam niyo yun, di ba? Parang sasakyan din lang yan. Drive ka ng drive, hindi mo chine-check yung brake mo, yung crudo mo, hindi mo chine-check yung preno, tapos biglang ma-aksidente. Usually, di ba, ganun ang cause ng aksidente sa sasakyan? Drive ng drive, biyahe ng biyahe, hindi nag-check. Yung sabi nilang blow bagets. Nakakalimutan i-check. So, ganun din, minsan kaya tayo parang nadidiscourage, nawawala sa minsan, ay dahil nakakalimutan natin magnilay. At napakasarap na bigyan natin ng pagkakataon minsan, kahit sobrang busy tayo, na magkaroon ng konting reflection, mag-meditate sa salita ng Panginoon. Yung personal bang ikaw, parang ikaw at si Lord, give time for prayer, sabi na. At letter E, express love na. Okay. Okay, God na, admit na, mga kasalanan, meditate na, give time for reflection, then E, express love na. Express love na in the sense na alam naman natin ang pinakabasihan ng talagang pagiging Kristiyano ay ang pag-ibig. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, so dapat ang kanyang mga anak ay namumuhay sa pag-ibig. Yun po yung pinakabasihan. Ang pag-ibig na nakikita sa gawa. No. Amen. So yun po yung yun yung paalala din sa atin. That's the reason why itong nakaraang Holy Week ay meron tayong prayer, fasting, and almsgiving. Kanya po, prayer para ma-restore yung connection natin kay Lord. Fasting para alisin mo na yung attention mo sa kung saan-saan. Bigyan mo muna ng panahon yung sarili ng makilan. Almsgiving, pagkakawang-gawa. In the sense na alam mong kinahabagan ka ng Panginoon, so dapat matuto ka rin mahabag sa pagtuba, sa kapwa. So gano'n, isa yun sa paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. So yun po yun, express love na. Alam natin na yun ang pinaka-core message ng Bible at yun yung pinaka-hinahanap sa atin bilang isang Kristiyano. Okay, letter? Susunod? Sa game na. N, yan. No to sin na. No to sin na. Alam naman natin na ang dahilan kaya tayo po napapahiwalay sa Panginoon ay dahil sa kasalanan. Okay po? Yun lang naman yung pinakadahilan tayo napapahiwalay dahil sa kasalanan. So, isa sa mga paalala sa atin ng Panginoon, alam niyang nagkasala tayo, alam niyang may mga bagay na nagkulang sa atin, magkukulang, hindi naman tayo magmamalagis. Pero paalala sa atin ng Panginoon, upang patuloy na tanggapin ang kanyang grasya, ay i-ignore natin yung mga kasalanan pwedeng dahilan para hindi dumating yung kanyang grasya. Amen. Naalala niyo yung isang babae na nahuling nakikiapit. Hello? Ewan ko kayo, sa babae na huling nakikipit. Tapos, ang sabi doon, sabi nung Panginoon doon sa kanya, meron bang bumato sa'yo? Hello? Meron bang bumato sa'yo? Sabi, wala po. Sabi niya, hindi rin kita parusahan. Pero tatandaan mo, huwag ka na ulit mag-kasala. Pwedeng
babae yun, kung totoo man yung kanyang ginagawa, no? Pwedeng ginagawa niya yun kasi hindi pa hindi pa na-form ang kanyang conscience. Hindi pa na-form yung kanyang conscience. Kasi minsan nakukurap din yung conscience natin, depende sa environment natin. Probably, kung yung babae na yun ay nahuling nakikiapit, isa sa dahilan niya, kailangan ko ng pera eh. Kaya po, no? Kailangan ko ng pera eh. Ito lang yung alam kong paraan para magkapera eh. No? Pero sinabi ng Panginoon, ngayon alam mo na yung ginagawa mo yung talagang masama, nakita mo yung mga tingin nila sa'yo, babatuhin ka. Alam mo ng kasalanan yan. Hindi rin kita parurusahan, pero huwag mo na ituloy. Kanya po. Yun yung sabi sa kanya ng Panginoon. Huwag mo nang ituloy. Upang sa gayon ay yung grasya na binigay ko sa'yo, yung pagpapatawad na binigay ko sa'yo, ay hindi masaya. So yan lang naman yung paalala sa atin ng Panginoon. Okay po? And letter A. Okay? Letter A sa game ay action na. No, action na. Of course, yun ang pinaka-challenge talaga sa ating lahat. Marami tayong napapakinggan patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa mga paalala, pero minsan nagkukulang tayo ng action. Nagkukulang tayo sa gawa. So yun dapat yung isa sa mga hangarin natin. Maaaring may mga may mga tawag dito, mga naging pagkukulang sa nakaraan, pero sabi nga ng Panginoon, upang ikaw ay patuloy kong pagpalain, kailangan ituloy mo yung sarili. Actionan mo yan. So, amen. So, ganun po, no? Yung paalala sa atin. Hindi pwedeng wala tayong gagawin pag-aksyon o pag-akto sa ating sarili. Kasi ang ina-expect ng Panginoon, habang tayo ay nagtatagal, lalo tayong lumalago. Amen. Habang lalo tayo nagtatagal, lalong lumalalim yung ating pangunawa sa mga bagay-bagay, at habang tayo ay nagtatagal, lalong nakikita yung ating gawa. Amen. So kapag nakikita naman sa ating gawa, yan ang ebidensya ng pananampalataya. Naniniwala talaga tayo sa Panginoon. Simple lang, no? So ang tanong bakit ka nagpapakabait? Hindi mo gayahin yung si kuya mo, ganito ganyan, mga loko sila. Siyempre, naniniwala kang may langit. Ayoko doon sa pangit, gusto ko sa langit. Paano po, no? Kasi naniniwala ako, balang araw, anumang pagpapagal na gawin ko dito sa lupa, pagpapakabuti, yun ay dahil naman, gusto ko lang panatilihin, patunayan sa ating sarili na ako'y niligtas na ng Panginoon. Ay yung kaligtasan na yun ay gusto kong ipakita sa iba, then sisikapin ko na mabuhay ng ayon sa kalooban ni Lord. Amen. So, gano'n lang po yun kasimple, no? sa gospel po natin ngayon. So, ang ebidensya ng pananampalataya ay nakikita sa gawa. Ang ebidensya ng pag-ibig ay nakikita sa gawa. Ano? Ang ebidensya ng ating pong pag-asa ay nakikita po sa gawa. So, ano man ang ating sitwasyon ngayon, sabihin natin hindi man ganong kagandahan, ano? Lalo na sa mga kapatid natin na nasa bubble area, let's pray for them, no? At least dito sa Baguio, naka-GCQ tayo. Sa ibang lugar, naka-ECQ. No? So, let's pray for them na matulungan sila ng ating Panginoon or makagawa sila ng paraan upang sa ngayon ay hindi naman sila gano'n dito, ma-stress. Gano'n kahalaga yung mga prayers natin at support natin sa isa't isa sa ganitong panahon. Amen. Okay po, inhale. Exhale. Sige po, palapakan ko natin ang ating Panginoon. Tayo po ang sibalo. Kaya tayo sa oras sa ito, sa mga Santo Amen. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa muli mong pagkabuhay. Ebidensya, Panginoon, na hindi kami nagkamali ng aming pong paniniwala sa iyo. Ebidensya na balang araw, kami o Diyos ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan katulad mo. Ebidensya, Panginoon, na ang bawat naniniwala sa iyo ay hindi ko mamimilo. Maaring may mga pagkakataon na kami pinanghihinaan, naglalamig sa aming pananampalataya, ngunit nagpapasalamat kami dahil sa muli mong pagkabuhay ay nabubuhayan ang pag-asa bawat isa sa amin. So we are praying right now, yung mga kapatid namin sa pananampalataya na grabe, apektado ng paglala ng sitwasyon sa ibang parte ng bansa o Diyos, especially sa NCR,
We are praying, Panginoon, bigyan mo po ng wisdom ang aming pong mga mambabatas. Bigyan ng wisdom yung mga namumuno ng kapulisan, maging ang nasa medical care, Lord, na magawa ang dapat gawin upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy na maagapan yung patuloy na paglala ng sitwasyon. But most of all, Panginoon, we are asking for your grace. Kahabagan mo nawa ang bansang Pilipinas. Tulungan mo nawa, Panginoon, bigyan mo ng wisdom ang aming presidente, ang kanyang mga gabinete, mga senators, mga congressman, even dito sa Baguio, Lord, we are praying na patuloy mo nawa bigyan ng wisdom ang bawat isa. Especially mga constituents na really affected. Lord, have mercy on us, have mercy on them, Panginoon, ipagkaloob nawa ang iyong grasya. Touch mo nawa ang hearts ng mga tao, O Diyos, na may kakayahang makatulong pa sa kabila ng pandemyang ito. At patuloy, Panginoon, na ipagkaloob ang pagkakaisa sa lahat ng ahensya ng gobyerno, maging sa mga pribadong institusyon, upang sa gayon ay mapanatilik namin, O Diyos, na matatag ang aming pong bayan. We also pray, Panginoon, na i-bless mo po ang aming pong mga personal intention sa oras na ito. Bless mo po Sister Rose, si Daniel, si Francis, Panginoon, patuloy mo po sila ingatan, patuloy silang pagpalain sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, maging sa kanila po, O Diyos, ng mga inaasam sa kanilang buhay at sa kanilang pag-aaral. We pray, Panginoon, na i-bless mo rin po Sister Imelda, Sister Linda, ang mga choir na nandito. Pagpalain po ang kanilang mga personal intentions, ano man, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang kalusugan, para sa kanilang pong mga pangangailangan. We are asking, O God, for your favor na ipagkaloob sa kanila. At patuloy, Panginoon, na ibuhos ang iyong masaganang biyaya sa mga bagay na ginagawa nila para sa kanilang pamilya. Lord, bless mo rin po si Sister Marius, Brother Cedric, Sister Mary Ann. Lord, pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito sa kanilang mga personal, O Diyos, na hangarin, pangarap, plano sa buhay, Panginoon. Ano man ito, Diyos, dalangin namin na sila po ay kasihan ng iyong banal na Espiritu. Give them wisdom sa kung anong tama at mabuting gawin. Ilayo niyo sila, Panginoon, sa mga desisyon na maaaring sa kanila, Panginoon, ay magdulot ng matinding kalungkutan. Ngunit inaangkin namin, Panginoon, yung grasya mo, O Diyos, ang siyang mananaig sa kanilang buhay, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na sagana kong magbigay. And Lord, dalangin namin na patuloy mo rin po na pagpalain ang aming kapatid, si Sister Lina, si Brother Jimmy, lalo na, Panginoon, na nasa ospital ngayon. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng talagang sitwasyon. Dalangin namin sila po yung ingatan, sila po yung pagpalain, sila po yung tulungan, Panginoon. At patuloy na ipagkaloob ang biyaya ng buhay sa aming kapatid, si Brother Jimmy. And so we pray, Panginoon, sa aming kapatid, Sister Queenie, patuloy mo po siyang pagpalain. Ipagkaloob sa kanya, Panginoon, ang kanyang mga personal na panalangin, sa kanya pong paghahanap buhay, patuloy po siya ingatan, sa ano siya makapunta, sa ano siya makarating, ang iyong mantle of protection, pagkaloob po sa kanya. Pagpalain ng mga customer na nakakausap niya, at pagpalain din ang tahanan ito, Panginoon, manatili, O Diyos, ang kapayapaan, manatili, Panginoon, ang iyong grasya. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai, at patuloy na namin, O Diyos, at ikakatiwala sa iyo ang lahat ng aming pong mga panalangin sa oras na ito. Ito, O Diyos, ang aming sinasamo sa banal na pangalan ng Jesus. Amen. Galing naman. Praise the Lord. Ito, kayo po ay magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Lord, sa Panginoon po pala si Carlos, i-bless mo po siya. Ang kanyang pong pagdating, Lord, ano man ang kanyang personal intention, ano man ang kanyang kahilingan. Patuloy mo po siyang ingatan, ang kanyang pamilya, ang kanyang pong kabuhayan, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, Panginoon. Patuloy na ibuhos ang iyong masaganang grasya sa oras. Ay panalangin in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give
Lord. Tapos na. Ikaw yung tawag no? Ayaw pala. Kasi nabi pa ako sa stick.